Mga simpleng paraan upang makahanap ng impormasyon sa isang tao online. Ano nga bang kadalasang dahilan kung bakit kinakailangan gawin ito? Unang-una, kinakailangan nating hanapin yung mga may kaso upang mapanagot sa batas. Pangalawa, kinakailangan hanapin yung mga nawawalang tao. Pangatlo, para sa personal engagement, gaya ng paghahanap ng mga dating kanegosyo, katrabaho, kaibigan. Pang-apat, yung kadalasang ipinapagawa sa mga private investigator, yung pagbe-verify ng isang impormasyon, lalong-lalo na ng infidelity o yung mababae o panlalalaki o kaya katiwalian sa isang kumpanya. Pang-lima, simpleng background check. Halimbawa, kukuha ka ng isang empleyado, yaya halimbawa, inaalam mo yung kanyang pagkatao, may kaso pala ng kidnapping, gagawin mong yaya ng bata. O kaya kukuha ka ng boy, may kaso palang robbery. O kaya cook, may kaso palang murder, pinagalitan ng amo niya, pinatay niya yung amo niya. Pang-anim, naghahanap ka ng ari-arian, gaya ng lupa, sasakyan, negosyo. Ano bang mga kadalasang ginagamit? Ang kadalasang ginagamit para dito ay unang-una, Facebook. Ang daming mga impormasyon na makukuha sa Facebook, gaya ng mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, yung sasakyan niya, yung address, cellphone number, email, pati yung mga alaga nandiyan. Pangalawa, sa Instagram, minsan may mga makukuha impormasyon gaya ng paboritong kainan, mga laging nakakasama, mga pinapasyalan. O kaya LinkedIn. Dito makikita mo yung kanyang mga koneksyon, mga kanegosyo. Halimbawa, hindi mo alam yung pangalan ng tao, pwede mong gamitan ng facial recognition at yung mga apps na gaya ng TinEye, gaya ng Bing, o kaya gaya ng Yandex. I-drag mo lang yung larawan niya tapos ilagay mo sa search engine nila, mahanap nila yung mga apps kung saan yung larawan ng tao o kaya yung mga social media account. Pwede mo rin gawin yung tinatawag na reverse search sa mga apps na ito. Kukunin mo yung picture tapos aalamin mo kung saan yung lugar na kinaroroonan ng tao. Kung alam mo naman yung pangalan ng tao, halimbawa ang pangalan niya Jack L. Cruz,
pwede mong pagbalik-balik ta rin yan sa search engine. Halimbawa, gawin mong kumpleto, Jack Luna Cruz, o kaya unahin mo yung apelyido, o kaya pwede mong idagdag yung address niya. Halimbawa, nakatira siya sa Barangay Sipangkot, Sitangkay, Tawi-Tawi, pwede mong idagdag. O kaya naman yung mga paaralang pinag-aralan niya. Halimbawa, nagtapos siya sa Ibana Elementary School, pwede mong idagdag yon. Pwede mo ring ilagay yung file type niya, gaya nito, PDF, Jack Luna Cruz file type PDF. O kaya naman pwede ring ganyan, o kaya naman pwede ring docs. Ang kadalasang mahahanap sa mga ito, mga court record, resume, licenses, property records, o kaya pwede ring gamitan ng Google Docs. Kaya lang yung may mga illegal na Google Docs kasi, gaya ng password, credit history, tax return, bank records. Ang mga maaaring gamitin lang ay yung mga legal, gaya ng example ng legal na Google Docs ay yung site, yung inner, yung mga entitled, yung mga in-text. O kung mas malalim ang paghahanap, pwede rin gumamit na ng mga mabibigat na database na may bayad. Yung mga makikita nyong nag-o-offer ng personal investigation online, kadalasan nakukuha lang din nila yung mga info sa open source. Binabalot lang nila ng magagandang package. Yung iba namang investigation agency, personal na nagpupunta sa location yung tao nila, nagtatanong sa barangay, o kaya nagpupunta mismo sa bahay ng subject, tapos nagpapanggap sila na tiga PSA para makakuha ng impormasyon. Kung nagustuhan nyo yung video, pa-click naman ng 5, at para sa iba pang detalye, pa-click na lang ng D. Kung may nais pala kayong talakayan, comment lang sa baba.